Dito na ako nagpasyang awatin si Sander. I hate her mom but I don't think that it's right para tratuhin niya ang nanay niya ng ganun. Regardless of how evil her mom is it, she's still his mother. Sander, tama na yan. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa mami mo. Whatever you are right now, you still owe your life to her. Wika ko upang pakalmahin ito. Tila naman nagulat ang ina ni Sander sa sinabi ko. Maybe she's not expecting me to say those words because everything that she did to me. But I'm not like that. I always choose to be a better person in every situation. Hindi ko rin gusto na magkagalit silang mag-ina nang dahil sa akin. Hindi yun kakayanin ng konsensya ko. Nakita ko na lang bahagya ng kumalma si Sander matapos kong magsalita. Ang kanyang ina naman ay tila natigilan at hindi na nagawang magsalita pa. Marahil ay natakot ito sa banta ni Sander. I think you need to leave, ma'am. You are not welcome into my house. Malamig na tura ni Sander sa kanyang ina. I don't want this to end this way but I think Sander needs some space right now. Bakas ang sama ng loob sa mukha ng ina ni Sander nang magmarcha itong lumabas ng mansyon. Si Daisy naman ay nawala na ang ngisi sa mukha nito. Nang mapagtantong hindi ang inaasahan niya ang nangyari sa tagpong yun. Bakas ang takot sa mukha nito nang makita ang galit na mukha ni Sander kaya naman nagmamadali na itong umalis at umakyat sa kanyang kwarto. Palagay ko ito na ang tamang pagkakataon upang makausap ko si Sander ng masinsitan. Panahon na rin siguro upang mabigyan ng sagot ang mga tanong na matagal nang namalagi sa aking isipan. Sander, nautal akong tawag rito. Hindi ko na maintindihan kung bakit ako kinakabahan. Marahil ay dulot ito ng biglang pagbabago ni Sander simula nang bumalik kami rito sa Maynila mula sa isla. Since then, he became distant and cold. Bukod na rin sa madalas itong wala sa bahay. At bibihira na lamang kaming magkita. Hindi mawala ang kaba sa aking dibdib dahil tila ba isang tao ang aking nasa harapan. This man in front of me is not the sweet and caring man that I've been with in the island. Isang malamig na titig lamang ang isinukli niya sa aking tawag. Pagkatapos ay bumaling kay Andy na nagsalita. Bring the other if you're going to Cavite. I will take my leave now. Pagkasabi noon ay mabilis na itong tumalikod at umalis. Agad ko naman itong hinabol dahil gusto ko talaga itong makausap. Baka pag hinayaan ko siyang umalis ngayon, ay ilang linggo na naman ang aabutin bago ako magkaroon ng pagkakataong makausap siya. Wait, can we talk? Habol ko dito. I'm busy. Malabig niyang tugon na hindi man lang ako binalingan ng tingin. Malalaki ang hakbang nito kaya naman hindi ko siya agad naabutan at tuluyan na itong nakasakay sa magarang sasakyan na nakaparada sa harap ng mansyon. Mukhang hindi na nito nakuhang pumarada ng maayos dahil sa pagmamadali. Did he go back because he knows that his mother would be here? Mas lalo naman akong naguluhan dahil sa inaakto nito. One moment, he acts like he wants to protect me. Then the next moment, he's cold and distant. Hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari kay Sander. Does it have something to do with what Daisy said a while ago? Meron ba akong dapat malaman tungkol sa mundong ginagalawan ngayon ni Sander? Shall we leave, miss? Pukaw na tanong ni Annie mula sa aking likuran. Hindi ko na namalayang nakalapit na pala siya sa akin mula sa loob. Sige, mexing sagot ko dito. I'll just get the car, wika nito at mabilis na umalis upang kunin ang sasakyang gagamitin namin sa pagdalaw sa aking pamilya. Ilang minuto ang nakalipas at isang itim na sasakyan ang lumabas mula sa garahe at huminto sa aking harapan. This car is heavily tinted and totally different from the red and black Bugatti that we used the last time. Busina lamang ang nagmaniho bilang signal na maaari na akong pumasok. Agad akong umikot sa may driver's seat at binuksan ang pinto bago tuluyang pumasok. Where's the other car? This one is different. I curiously asked. We are going to unfamiliar areas. That's why we need a more secured and sophisticated mode of transportation. Paliwanag nito na nakapagpakunot ng aking noo.
unfamiliar area. Hindi ka ba nakapunta sa Cavite? I asked her, thinking that that's what she's talking about when she said about unfamiliar areas. No, not what I meant. The boss should really start explaining things to you. I think it's better if you have any ideas what we're dealing with. Komento nito. I rolled my eyes at her. I wanted to ask her more about what she's talking about, but I'm sure that she's not going to answer me again, just like she always did. I hate to be kept in the dark. I have feeling that he's hiding more from me. Why can't he just tell me everything? Reklamo ko kay Annie. She just shrugged her shoulder. Didn't know what to comment about what I said. Does Daisy knows everything? Hindi ko napigilang itanong sa kanya. Si Annie ay nanatiling nakatutok ang mga mata sa daan habang nagmamaniho, ngunit bakas sa mukha niya that she was taken aback by my question. Isang mabining tango lamang ang naging sagot ni Annie sa kanya. Biglang lungkot naman ang lumukob sa akin, knowing that Sander is willing to share more to Daisy than me. Is she that important to him? It's not what you think. You should wait for the boss until he's ready to tell you everything. Don't jump into conclusion. Dugtong nito. I don't know what to answer to her. Ibinaling ko na lamang ang aking tingin sa labas ng bintana at hindi na muling nagsalita. Si Annie naman ay nantili na ring tahimik buong biyahe. Annie, inabot na lamang ng isang oras ang biyahe namin bago kami nakarating sa aming bahay dito sa Cavite. Nanatili lamang akong tahimik buong biyahe at malalim na nag-iisip. I sat on the passenger seat of the car, contemplating my situation with Sanders right now. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Sander keeps on avoiding my question and even avoiding me. Ang biglaan niyang pagsulpot kanina ay ang unang bisis naming magkita simula nung isang linggo. Napukaw lang ang aking atensyon nang huminto kami sa tapat ng isang maliit na bahay kung saan nakatira ang aking magulang at dalawang kapatid. Napakunot noo dahil nawala sa isip kong sabihin kay Annie ang daan patungo sa amin, ngunit hito na at narito na kami ngayon. How did she knows our house? How did you know where my family lives? Takang baling ko sa kanya. Tinitigan niya lamang ako at tila walang balak sagutin ang tanong ko. Yeah, right. I remember. She just follow orders. She doesn't answer questions. I just rolled my eyes at her. Isang mabining tawa lamang ang ginanti niya sa reaksyon ko na halatang hindi nito ininda ang pagtataray ko. Sabay kaming bumaba ng sasakyan at marahang lumapit sa pinto ng aming bahay. Mabilis akong kumatok upang tingnan kung sino ang naroon. Nakalimutan ko kasi tumawag upang ipaalam sa kanila na uuwi ako ngayon. Makalipas ang isang katok ay bumungad sa akin ang pagod na tsura ng aking ina. Mukhang katatapos lang nitong maglaba dahil sa basa ang damit nito at pawisan ang mukha. Bakas din ang gulat sa mga mata nito. Marahil ay dulot yun ng biglaan kong pagbisita. Kahit pa noon ay bihira naman ako talaga akong bumisita dahil sa tambak na trabaho at puro overtime. Ma, mahinang tawag ko sa kanya. Anak, nakakagulat naman ang pagbisita mo. Bakit hindi ka nagpasabi ng nakapaghandaman lamang kami sa iyo? Hindi ako nakapagluto ng maayos na makakain. Natatarantang bungad sa akin ng aking ina na lubos namang ikinataba ng aking puso. Ang aking ina ay isang larawan ng isang butihing ina. Kahit kailan hindi niya kami pinabayaan. Kaligayahan na nito ang pagsilbihan kaming mga anak niya. Kaya naman mas lalo akong nagpursige na magtrabaho upang mabigyan siya ng maayos na buhay. Mama, huwag ka na mag-abala. Ako itong nahiya dahil hindi man lang ako nakapag-uwi ng masarap na pagkain. Pasensya ka na ha, turan ko sa kanya. Miss, nasasakyan po ang mga pagkain. Dumaan po tayo sa drive-thru kanina. Ako na po ang umorder dahil mukhang malalim ang iniisip mo. Singit ni Annie sa amin. Ganun na pala kalalim ang iniisip ko kanina, kaya hindi ko na napansin ang mga dinaanan namin. Isang malapad na ngiti ang binigay ko kay Annie. She's an angel.
Mabuti na lamang at nakuha niya pang bumili ng pagkain na hindi man lang sumagi sa isip ko dahil sa malalim na pag-iisip. Ay gayon ba? Bakit naman nag-abala ka pa anak? Hala siya at tawagin ko ang mga kapatid mo para tumulong sa pagbubuhat. Malawak ang ngiting turan sa akin ni mama. Tumalikod na ito at sumigaw upang tawagin ang mga kapatid ko. Boyet, Marieta, lika nga kayo at nandito ng ate nyo. Tulungan niyong magbaba ng mga dala. Sigaw nito. Ate, magkasunod na sigaw nila Boyet at Marieta at nagmamadali na itong tumakbo at sabay ding yumakap sa akin. Tuwang-tuwa ang mga ito na makita ko. May mga pagkain akong dala. Sige na, kunin nyo na sa kotse at ihanda nyo na mesa para makakain tayo. Ngiting-ngiti ito turan sa kanila, malapad ang ngiti at mabilis na tumalima ang mga ito upang tingnan ang ate nila at ang mga dala naming pagkain. Bibihira lamang kasi kaming makatikim na mga pagkain galing sa fast food dahil may kamahalan ito. Imbis na ibili namin isang bucket na manok sa fast food ay bibili na lamang kami ng bigas. Tiyak na tatagal pa ang mga yun sa amin ng ilang araw. Wow ate, ang ganda ng kotse. Nadala nyo, mayaman na ba tayo? Inosenteng tanong ni Boyet. Naku, hindi pinahiram lang sa akin ng boss ko yan kasi magaling daw akong empleyado. Ibang klase ata tong ate mo. Pagdadahilan ko rito. Sus, matagal ko nang alam na magaling ang ate ko. Dapat nga i-promote ka na nila ate. Gawin ka na nilang vice president ng kumpanya. O kaya kahit manager man lang, turan mo ni Boyet. Bahagya namang nawala ang aking ngiti nang maalalang wala na nga pala akong trabaho. Pero hindi na nila kailangan malaman yun. Pagbalik namin ng Maynila ay maghanap na agad ako ng bagong trabaho. Agad kong ibinalik ang ngiti sa aking mga labi upang hindi nila mapansin ang biglang pagbabago ng aking mood. Ate, yung dibo ko kahit maliit na salo-salo lang kahit pansit at cake lang ang handa natin, okay na sa akin. Di ko naman kailangan ng mga pakotilyon ng ganun, sa kagaon gastos lang yun. Singit naman ni Marieta. Alam kong taliwas sa mga sinasabi nito ang tunay na nais niyang mangyari para sa birthday niya. Halos lahat ata ng mga batang magdidibo, ang pangarap ay magkaroon ng 18 roses at 18 candles ceremony. Huwag kang mag-alala Marieta, mapag-iipunan na ni ate ang panghanda mo sa dibo mo. Invite mo ang mga friends mo. Mag-organize ka na din ng 18 roses at 18 candles mo. Akong bahala. Hindi naman ganun kagarbo pero sisiguraduhin kong may dibo na magaganap para sa aming dalagita. Talaga ate? Nanlaki ang mga matang tanong nito sa akin. Tila hindi makapaniwala sa mga narinig. Oo naman, kailan ba nagsinungaling si ate? Nakangiting permanent ito sa kanya. Maraming salamat ate. Nagtatalon pa itong bago yumakap sa akin bilang pasasalamat. O basta pangako mo, wag mo na magpapaligaw Magtapos muna ng pag-aaral. Bilin ko rito. Opo ate. Thank you. Humalik pa ito sa akin pismi bago patakbong pumunta sa sasakyan para tumulong kay Boyet at hindi na magpasok ng pagkain sa loob. Sabay-sabay na kaming pumasok sa bahay at inumpisang ihanda ang lamesa at ihain ang mga pagkain. Pasimple namang tumabi si mama sa akin at bumulong. Anak, sigurado ka ba? Pwede namang pansit lang at cake sa dibo ni Marieta. Alam kong madami ka ng gastusin sa pag-aaral ng mga kapatid mo. Mahinang bulong ni mama sa akin. Ma, okay lang po. Pinag-inipunan ko na po talaga ang para kay Marieta sa dibo niya. Huwag po kayong mag-alala, sapat na po ang ipon ko para sa pang-enroll ng dalawa at para sa dibo ni Marieta. Wika ko kay mama, saka ito inakbayan at hinalikan sa ulo upang iparamdam dito na okay lang ang lahat. Maraming salamat anak. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala ka. Napakaswerte ko at ikaw ang naging anak ko. Basta kahit anong mangyari anak, wag na wag mong pababayaan ang sarili mo Okay lang mapagod sa trabaho basta hindi mo nakalimutang bigyan ang sarili mo ng panahon para makapagpahinga.
Lalo na at nag-iisa ka lang doon sa Maynila, hindi kita maalagaan doon. May lungkot na mga mata ni Mama habang sinasabi ang mga katagang yun. Ma, wag mo akong alalahanin. Basta, bata pa at malakas ako. Kayang-kaya pa ng katawan ko ang trabaho. Ikaw tong dapat magpahinga na. Dapat hindi ka na naglalabada. Hindi ka na bata. Pang-aasar ko pa rito. Ikaw talagang bata ka. Alam kong matanda na ako. Pasasaan ba't magsasama na din kami ng tatay mo. Kaya hanggat maaari gusto kong maging okay kayong magkakapatid. Ma, masamang damo ka. Matagal pa kayong magkikita ni Papa. Asar kong muli dito. Pero ang totoo, nililihis ko lamang ang aming usapan dahil hindi ko na nagugustuhan ang mga tono ni Mama. Lintik ka talagang bata ka. Halika na nga at kumain na tayo. Baka mas lalo pa akong ma-high blood sa'yo. Wika ni Mama kasabay ng pagtapik niya sa aking braso dahil sa kapilyahan ng sinabi ko. Tawa lamang isinukli ko sa paghampas sa akin ni Mama. Nang matapos ang paghahain ay nauna nang humarap sa hapagkainan ang dalawa kong kapatid at si Mama. Nakita ko namang balak lumabas ni Annie kaya agad ko itong pinigilan. Nasa may pintuan kami ng kusina kaya hindi masyadong rinig sa lamesa ang pag-uusap namin mula roon. Thank you ha, buti na lamang at naisipan mong mag-take out ng pagkain pa uwi dito. Nawala na din kasi sa isip ko Na mag-take out ng pagkain pa uwi dito. Nawala na din kasi dahil malalim ang iniisip ko. Akin na yung resibo para mabayaran ko sa'yo. Mamaya pa uwi. Saka sumabay ka na sa pagkain. Madami naman ito Aya ko kay Annie. Huwag mo nang bayaran, miss. Nagpadala ng pera si boss para sa mga yan. Kaya wala kang dapat intindihin. Si Sander? Nasambit ko. Yes, young miss. Mukhang nahulaan ni boss na makakalimutan mong magdala ng pasalubong. Nakangiting tura nitong muli. Ganun ba? Sige, halika. Sumabay ka na sa pagkain. Saka pwede ba? Huwag mo na akong tawagin young miss. Annie na lang itawag mo sa akin. Baka magtaka pa nanay at mga kapatid ko. Bakit ganun ang tawag mo sa akin, okay? Okay na ako sa Annie. Ikaw ang masusunod, Annie. Sagot niya sa akin pagkatapos ay sabay na kaming naglakad papalapit sa lamesa. Ate, nga pala, nag-try out ako sa basketball team sa school namin. May scholarship kasi kapag nakapasa at naging varsity ako. Pambawas din yung tuition fee ko para di ka na masyadong mahirapan. Balita ni Boyet sa akin, nasa kolehiyo na kasi ito. At kahit state college ang pinapasukan ay may kamahalan na rin ang ibang miscellaneous fee at mga gamit sa kurso niya. Sigurado ka ba dyan? Baka maapektuhan ng pag-aaral mo ha. Di bali nang mahirapan ako basta masiguro ko lang na makakapagtapos kayo. Tanong kong muli sa kanya. Oo po ate, huwag kang mag-alala. Pagbubutin ko lalo ang pag-aaral ko. Nakangiting sagot naman niya sa akin. Kailan ba yung tryout mo? Tanong kong muli. Si Mama Marieta at Annie ay tahimik lamang na kumakain at habang nakikinig sa aming pag-uusap. Noong nakaraang linggo pa ate, nakapasa na nga ako Kaso, kailangan pa nga ng 1 sem probation bago makapasok sa scholarship. Kaya lang, wika nito na hindi na ituloy ang sasabihin dahil mukhang nahihiya itong magsabi. Kaya lang tanong ko dito, upang ituloy niya kung ano man ang nais niyang sabihin. Kaya lang kasi ate, pagkatapos pa ng probation sila magpo-provide ng athletics shoes para sa mga players. Nahiya nitong sabi, asus, yun lang pala, huwag kang mag-alala. Sa susunod na dalaw ko dito, ibibili kita ng basketball shoes, yung Nike para talagang pangmalakasan ng pang-basketball. Talaga ate, thank you. Thank you, tuwang-tuwang itong tumayo mula sa upuan at lumapit sa akin upang yumakap ng mahigpit at humalik sa aking pisngi ng maraming beses. Basta huwag niyong pababayaan ang pag-aaral niyo. Yun lang ang hinihingi kong kapalit sa inyo. Wika ko sa dalawa. Opo ate, sabay na sagot ng dalawa na ikinatuwa naman naming lahat. Si Annie ay hindi na din napigilang makitawa at makisalo sa kwentuhan namin. Matapos naming kumain ay nagpresenta na akong magligpit ng pinagkainan namin. Si Mama naman ay hindi nagpapigil at pinilit pa ding tulungan ako sa pagliligpit ng pinagkainan namin. Ang dalawa kong kapatid ay si Annie ay nasa sala na abala sa pagtingin sa cellphone si Annie.
Ang cellphone kasi ni Annie ay ang latest na gaming phone ng Republic of Gamers, kaya naman manghang-mangha ang dalawa kong kapatid dahil hindi sila sanay na makakita ng ganun kagandang cellphone. Nangingiti na lamang ako sa tuwing mapasulyap ako kung gaano kasaya tingnan ang mga kapatid ko. Anak, sigurado ka bang pinahiram lang ng boss mo ang sasakyan na nasa labas? Pukaw na tanong ni mama sa akin habang magkatabi kaming nasa harap ng lababo. Ako ang naghuhugas ng pinagkainan namin habang siya naman ay nagtutupi ng mga boxes na pinaglagyan ng mga pagkain upang itapon. Opo ma, bakit? Takang tanong ko kay mama dahil sa biglaan nitong pagtatanong. Basta anak, kahit mahirap tayo, hindi tayo dapat kumapit sa patalim. Tura nitong muli. This time I already go what she's pointing out. Ma, biglang sigaw ko na kinagulat naman ni mama. Bakit ka ba sumisigaw? Sinabi ko lang naman na ganun, depensang sagot ko niya rito. Ma, dalagang Pilipina po ako. Hindi ko gagawin magbenta ng laman. Turan ko sa kanya. Mabuti na yung malinaw. Aba, mukhang mamahalin ang kotseng yun ah. Baka lang kako may hininging kapalit ang boss mo. Sa pagpapagamit ng sasakyan na yan, patuloy na tura nito. Ma, babae po ang boss ko. Nabanggit ko na po dati sa inyo yun, di ba? Naging kaibigan ko na po din siya. Sa company, paliwanag kong muli. At least kahit papano ay hindi naman lahat kasinungalingan ang sinabi ko kay mama. I can tell her about my relationship with Sander, lalo na ngayon at medyo magulo pa ang sitwasyon namin. O siya, naniniwala na ako sa'yo. May tiwala naman ako sa'yo at alam kong matalino kang bata. Alam mo kung anong tama at mali. Basta lagi mong tatandaan na mahal ka namin ng mga kapatid mo. Tura ni mama pagkatapos ay niyakap ako mula sa likuran. Tama ate, mahal ka namin. Sabay na sigaw ng dalawa kong kapatid na hindi ko napansing nakalapit na pala sa kinaroroonan namin ni mama at nakiyakap na rin ang dalawa sa akin. Napakasarap ng pakiramdam ang yakap ko ng isang buong pamilya. Sila ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas para lumaban at para magtagumpay sa buhay. Hindi ko alam ang gagawin ko kung mawawala sila sa akin. Andy, inabot na kami ng gabi sa daan dahil medyo napasarap din ang kwentuhan namin habang naroon sa bahay. Si Annie ay masaya rin nakisali sa aming kulitan. Tuwang-tuwa si Annie sa aking dalawang kapatid dahil ayon sa kanya ay sulong anak lamang siya at hindi niya naranasan na magkaroon ng nakakabatang kapatid. Gusto sana ni mama na doon na kami matulog at umaga dahil medyo may kalaliman na rin ang gabi. Ngunit nagpumilit akong umalis. Gusto ko sanang abutan si Sander sa bahay para makausap ito. I'm sick and tired with our current situation. Kung wala siyang balak sabihin sa akin ang lahat ng dapat kong malaman, I think wala ring saysay ang mag-stay ako sa puder niya. Nagmamadaling araw na kaya medyo may kabilisan ang pagbiyahe namin mula sa Cavite pabalik ng Maynila. Kagaya kanina, inatili lamang nakatingin sa labas ng bintana ang aking atensyon. Malayang pinagbastan ang aming pinagdadaanan na may biglang sumulpot na isang itim na motorsiklo sa aming gilid.